Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito yung nangyayari kanina sa Strait of Hormuz. Pinaulanan ni Donald Trump ng missiles ang IRGC, lalo na yung mga facilities na malapit talaga sa Strait of Hormuz. Sinira lahat, mga radar station ng Iran, mga tunnel kung saan merong mga Shahed drones or yung mga imbakan ng mga drones at missiles na natunto ng Amerika ay pinasabog lahat. Kaya umulan at nagiging impyerno muli ang Iran. Pero anong sinasabi nitong mga opisyal ng Iran? Ay parang walang kwenta sa kanila yung mga Bombay. Pero alam natin bukas, malalaman natin kung ilan yung nadido, natipok ng mga IRGC soldiers na nariyan sa malapit sa Hormuz. At bilang ganti naman ng Iran, dahil hindi kayang gantihan ng Iran ang dalawang aircraft carrier ng Amerika, nakaistasyon malapit sa Oman, malapit din sa Iran, yung Abraham Lincoln saka yung George W. Bush yata yun. Dalawang malalaking itong nuclear powered aircraft carrier na kahit saan sa mundo ay pwedeng maabot nito dahil nuclear powered Wala siyang gasolina, walang krudo. Nuclear powered aircraft carrier ang mga ito at loaded yan. Merong nuclear warheads, merong nuclear bomb na dala ang mga carrier na yan. Kaya kung hindi makuha sa santong dasalan, ay santong paspasan ang gagawin ni Trump. Alam naman natin kung gaano unpredictable itong si Donald Trump, mga kababayan. Kaya bilang ganti ng Iran, dahil hindi nga nila kayang gantihan ng Amerika, ay ang tinira nila ay ang mga kaalyado ng Amerika sa Gulf State. Ito yung mga bansang Qatar, UAE, ayan, at Bahrain, Kuwait, at saka dinagdagan nila ng isa, yung Jordan, isinama na rin ng IRGC sa pagbubomba. Pero sa kagandahang palad ay na-intercept naman daw yung mga malalaking ballistics na pinalipad doon papunta sa mga bansang nabanggit natin. Kaya bakit ganito ang estilo ng Iran? Ang sumuntok sa mukha niya ng Iran ay Amerika si Donald Trump. Tapos dahil hindi nila masuntok yung mukha ni Donald Trump, ang sinuntok nila yung mukha ng mga hari sa Bahrain, Kuwait, Jordan, Qatar. Yun ang kaya nilang suntukin Pero Saudi Arabia, hindi tinira ng Iran. Takot sila sa Saudi kasi ang Saudi ang pinakamalakas dyan sa lahat ng Muslim Brotherhood dyan sa Gulf. Ang Saudi Arabia ang pinakakumpleto ng armas na lahat ay made in America. Kaya hindi nila tinarget ang Saudi. Itong medyo mahihina lang, yun ang pinagbuntunan ng galit nitong mga IRGC na didilis na mga utak. Yung napakaliit lang talaga ng utak at pag-unawa at pag-analyze. Hindi nila ma-analyze na talong-talo na talaga sila. At ang ginawa nila ngayon na pagipaglaban sa Amerika ay isang death warrant. Parang pumirma sila ng death warrant. Parang gumawa din sila ng death wish, mga kababayan. Kaya ito, para sa magandang graphics, panoorin natin ang video courtesy sa atin ng Daily Jagran with Nikita Kapoor. A ceasefire, a memorandum of understanding, ink barely dry, and yet missiles are flying across the Gulf like it is a scheduled event now. The trigger this time, a Cyprus-flagged container ship, the GFS Galaxy, allegedly struck by Iran's Revolutionary Guard Corps, the IRGC, for using what Tehran called an unauthorized route through the Strait of Hormuz, one not in control of Iran. Now, Washington's response? Overnight strikes, the fourth round in a week, hitting, by CENTCOM's count, dozens of targets after hitting at least 300 targets just last week. Air defenses, coastal radar, missile depots, launchers, small boats even, all gone.
CENTCOM's message was blunt. The Strait of Hormuz is a vital maritime corridor for global trade. Iran does not control it. And Tehran's answer? Shut it anyway. Iran's newly created Persian Gulf Strait Authority declared that transit through the strait was simply not possible, citing recent illegal movements by the United States forces. Now you have two countries, two realities, and one waterway carrying a fifth of the planet's oil caught in the middle has become the epicenter of the war yet again. Now here is where it gets dangerous, viewers, because Iran is not just hitting back at America, it is hitting America's allies in the region like before. The IRGC claims it struck Sheikh Issa Air Base in Bahrain, helicopter units, a drone command center. It claims damage to Patriot air defense batteries and a radar system at two separate bases in Kuwait, and a strike on Jordan's Prince Hassan Air Base, a facility that has hosted US and allied operations for years now. Kuwait scrambled its air defenses. Sirens wailed over Bahrain. Residents told to shelter in place. Qatar says it intercepted an incoming missile wave. The UAE on the edge, responding to its own aerial threats all at once. This is the map widening in real time. What started as a US-Iran dual war over one waterway is now brushing up against four other Gulf states, none of whom asked to be drawn into this very war. And in Tehran, this is not being framed as escalation, it is being framed as justice. Ayan, so nakita niyo gaano kabubo at katanga. Sinabi pa na justice daw yung ginawa nila na pagpaulan ng missiles sa Gulf State. Justice ba yan? At isa pa, sabi nila, Operation Eye for an eye, tooth for a tooth. Yun yung Hammurabi Code. Sa Hammurabi Code ay, ang ibig sabihin yan ay ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ibig sabihin yan ay war of attrition, yung wala nang atrasan. Tapos kung tapos, patay kung patay. Ganyan na yung eye for an eye and tooth for a tooth, the war of attrition. Kaya bakit sila makipag war of attrition sa kanilang mga kadugo na parehong Muslim sa Gulf State? Diyan natin makikita na walang utak talaga. Mga kapareho nilang Muslim yan eh. Sa Muslim dapat merong brotherhood. Ngayon bakit pinaulanan ng IRGC ang mga bansa na ito? Hindi naman nagipaghira sa kanila. Kaya kahapon lang ay merong ulat, di ba, na ang Kuwait at Bahrain ay gumanti ng ilang missiles papunta sa Iran. Pero siguro ay pinakita nila na hindi talaga sila makipaglaban, tumigil. Pero kahapon nagpalipad sila papuntang Iran. Kaya may mga sumasabog na missile na hindi galing ng Amerika. Yun pala ay galing ng Bahrain at Kuwait. Ngayon yung Jordan ay tahimik lang, hindi gumanti. Parang nagpabugbog lang, kung tao nagpabugbog lang, hindi gumanti. Ang Saudi Arabia ay nakatingin lang eh. Yun yung pinaka big brother nila ng Gulf State. Ang Saudi Arabia ang pinakahari diyan. Pinaka magagandang mga jet fighters meron sila at mga air defense. Narinig nyo ba na tinira ang Saudi Arabia? Hindi kayang tirahin ng Iran yan dahil alam ng Iran na most powerful country yan sa Gulf State, ang Saudi Arabia. Ang bully itong Iran, ang binubuli niya, yung hindi lumalaban sa kanya eh. Katulad ng Jordan, binubuli niya. Alam niya na duwag yung hari ng Jordan eh. Ang Kuwait, Bahrain ay parang nagpabubog lang din eh. Nagpaputok sandali, tumigil. Ngayon, anong masasabi niyo dito mga kababayan? Di ba? Parang pumirma ng death warrant eh. Parang pumirma ng electric chair. Parang pumirma sila ng katapusan nila, itong Iran. Dahil galit na si Trump. Dahil ang dami nang nasisira doon sa mga US bases ng US.
na nasa loob ng mga bansang nasa Gulf State. Katulad ng Kuwait, merong airbase ang Amerika doon, sa Bahrain, sa Jordan, kaya binubomba ng Iran. Bakit hindi, kung tooth for tooth, eye for eye, dapat kung sino yung sumampal sa iyo, ayun yung sampalin mo rin. Sinuntok sila ni Donald Trump sa ilong sa bibig, sa bug yung mga ngipin nila. Tapos hindi nila kayang suntukin si Trump, binalingan nila yung mga maliliit na bansa, yun ang pinagsusuntok ng Iran. Pero sa katapusan, alam natin na itong mga bansang ito ang magtapos sa Iran dahil iiwanan na yan ni Trump. Kapag talagang bugbog sarado na yan ng Amerika, iiwanan yan ng Amerika at ipaubaya yung final blow, ipaubaya ni Trump diyan mismo sa mga bansang Gulf State. At hindi lang yan, sa mga internal na kalaban ng IRGC mismo sa loob ng Iran. Alright, so ako'y magpapaalam na mga kababayan. Anong masasabi nyo dito? Naku, tataas na naman ang presyo ng gasolina. Kasi sa tingin ko, aabutin ng 1 linggo tong final blow na ito ng Amerika Alright, so ako'y magantay ng inyong mga komento na maganda at ako'y magpapasalamat sa lahat ng nagsubaybay ngayon sa ating channel at sa mga bago pa lamang nakabisita. Malaking tulong ang pag-subscribe. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat.